Tabla na nga yun ang semi-final series ng Barangay Ginebra at Rain or Shine matapos makabawi ang Gin Kings sa Game 2 sa final score na 109-101. At honestly, ibang Ginebra team talaga yung lumabas dito compared sa Game 1. Kasi kung noong unang laban ay ROS yung mas may control sa pace at momentum, dito sa Game 2 parang mas prepared at mas composed na yung Ginebra, especially sa kanilang execution, both offensively and defensively. At sa video na ito, himayin natin kung paano nakabawi ang Ginebra, ano yung naging adjustments nila mula Game 1 at ano naman ngayon ang mga dapat abangan pagdating sa napaka-importanteng Game 3. Sa simula pa lang ng laro, kitang-kita mo agad na mas mataas yung urgency ng Ginebra. Hindi sila pumayag na makuha ulit ng Rain or Shine yung transition game nila na sobrang naging effective noong Game 1. Mas maayos yung floor balance ng Ginebra dito at mas mabilis din yung recovery nila sa depensa pagkatapos ng missed shots at turnovers. Kaya mapapansin mo na hindi gaonong kadali para sa ROS na makatakbo sa open court. Actually, umabot pa sa 24 points ang biggest lead ng Ginebra dito at malaking factor talaga doon yung depensa nila lalo na sa second at third quarter. Habang tumatagal yung laro, parang nahirapan din ang Rain or Shine sa half-court execution nila, hindi katulad noong Game 1 na ang smooth ng ball movement at outside shooting nila. Pero kahit lamang ang Ginebra halos buong laro, hindi pa rin basta sumuko ang ROS. Sa fourth quarter, nagkaroon sila ng malaking rally at muntik pa nilang nakawin yung panalo. Mula sa halos 20-point deficit, biglang naging dikit ulit ang laban matapos ang 19-3 run ng Rain or Shine at doon medyo kinabahan na ulit fans ng Ginebra. Pero sa dulo, naging malaking factor yung composure at experience ng Gin Kings. Nakakuha sila ng crucial stops at important free throws para tuluyang ma-close out yung game. Pagdating naman sa individual performances, sobrang solid ulit ng laro ni Justin Brownlee. Nag-finish siya with 31 points, 15 rebounds at 8 assists. At honestly, ramdam na ramdam mo talaga yung impact niya sa buong game. Hindi lang sa scoring, kundi pati sa decision-making at overall control ng offense ng Ginebra. Malaking tulong din yung energy ni Scottie Thompson, lalo na sa depensa at hustle plays, habang si RJ Abarientos ay nagbibigay pa rin ng outside shooting at additional scoring para sa Gin Kings. Para naman sa Rain or Shine, isa na namang malaking laro ang pinakita ni Adrian Nocum. Siya talaga yung isa sa pinaka-consistent nilang local players sa series na ito. In this game naman, he scored 20 points and 3 assists. At kahit natalo ang ROS, makikita mo pa rin na hindi nawawala yung confidence nila kahit malaki na lamang ng Ginebra. Sa tingin ko, isa sa biggest adjustments talaga ng Ginebra dito ay yung transition defense nila. Noong Game 1 kasi, halos every time na magkakaroon sila ng turnover, automatic nakakakuha agad ng easy baskets ang Ross. Pero dito sa Game 2, mas disciplined na yung balik nila sa depensa. Pangalawa, mas naging physical din sila pagdating sa perimeter defense. Hindi nila masyadong binigyan ng comfortable looks yung shooters ng Rain or Shine. At isa pa, parang mas naging patient din sila sa kanilang half-court offense. Hindi sila masyadong nagmamadali sa possessions nila, kaya mas naging organized yung execution nila. At ngayon, siguradong mas magiging interesante pa itong Game 3 dahil tabla ang series 1-1. Ang biggest question ngayon, sino ang mas makakapag-impose ng kanilang style of play? Kapag napabilis ulit ng Rain or Shine ang pace ng laro, malaking advantage yun para sa kanila dahil doon sila pinaka-dangerous. Pero kapag nakontrol naman ng Ginebra ang tempo at naging half-court battle ulit ito, mas papabor talaga yon sa experience at execution nila. Isa rin sa dapat abangan dito ay yung adjustments ng ROS laban kay Justin Brownlee. Kasi sa dalawang games ng series na ito, kitang-kita na sobrang laki ng influence niya sa offense ng Ginebra. Possible din na mas maging physical pa ang laban dahil parehong teams alam na sobrang importante ng Game 3 sa momentum ng series. Sa totoo lang mga idol, base pa lang sa unang dalawang games, mukhang malayo pa talaga itong seryeng ito.
Kasi parehong teams may capability manalo, depende kung sino ang makakakontrol ng pace, momentum at execution sa dulo ng laro. Pero kayo, sino sa tingin nyo ang aangat sa Game 3? Makukuha ba ng Ginebra ang momentum matapos makabawi sa Game 2? O may panibago na namang adjustment na ilalabas ang rain or shine? Comment nyo lang sa baba mga idol!